ka na bang malampaso ulit today? Walang plus points yung pinakamaraming parinig. Kung ako sa'yo, bawasan mo yung pag-inom mo ng kape sa umaga para mabawasan yung pagka-bitter mo. Ses, nandiyan ba si Lilet? Kailangan ko siya makausap. Importante lang. Meron po siyang hearing doon po sa bagong kasong hinahawakan niya. Nagsisimula na akong hearing eh. Kung gusto niyo, iba kayong makatulungan na makapasok para makapanood kayo. I got an email from Ramir Engano. He wants to see me. May importante daw siyang sasabihin sa akin. Kailangan daw kaming magkita. I don't get it. It's been more than 25 years and we haven't connected. Tapos, out of the blue, he wants to reach out to me. Sends me an email? Why? Well, what's more important is, what does he want to talk to you about? I don't know. I don't have any idea. I don't even know na alam niya yung totoong pangalan ko. I don't remember telling him my complete name. Well, there's only one thing connecting you with Premier Ngano, and that's your daughter, Lily. Maybe he just wants to discuss something about Lily. But I don't think he even knows na nagbunga yung kasalanan namin. And let's say, alam nga niya na merong Lily. Yan ang pag-uusapan namin. She's already gone. Yes. The court already approved my manifestation to correct the September 10, 2023 date sa information na binasa ng arraignment. Yes, I'm good. Don't worry about me. Okay. Bye, Natty. Ginoo, maaari mo bang ibahagi sa korteng ito ang inyong buong pangalan at ang inyong propesyon? Opo. Ako po si Lieutenant Colonel Ibes Paras. Ako po ay isang pulis na naka-assign sa crime lab. Kami po ang nag-assess sa crime scene. Kami rin po ang nag-document, nag-gather at nag-process ng ebidensya ng krimen. Natatandaan niyo ho ba kung naka-duty kayo nung oras at araw ng insidente? Opo. Isa po ako sa itinalaga para mag-imbestiga sa murder incident na nangyari dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon. At ano naman ho yung nakalap niyong ebidensya dun sa crime scene? Natagpuan po namin ng murder weapon. Isa po itong tradisyonal na timbangan ng bigas. Nakita po namin sa sahig. Katabi po ang bangkay ng biktima. At puro po talsik ng dugo. May ipapakita ko sa inyong timbangan na may mga talsik ng dugo. Yan ba ang timbangan na nakuha ninyo sa crime scene? Opo, yan po. Your Honor, may we request to mark the weighing scale as our Exhibit F. Your Honor, may I compare it with the photos attached to the original information? Go ahead, Attorney Matias. Faithful reproduction, Your Honor. Kindly mark it as Exhibit F.
Thank you, Your Honor. Bukod po sa mga talsik ng dugo, ano pa po ang inyong mga findings nang masuri ninyo ang murder weapon sa crime lab? May natrisa po kaming fingerprint sa timbangan ng bigas. At nang ikumpara po namin to sa fingerprint ng suspect, positive match po ang naging resulta. Kapag pinakita ko ba ang fingerprints analysis result, ay makikilala niyo po ito? Opo. Dr. Crisostomo, I'm Patricia, the wife of Ramir Engano. Tapos na ba yung inyong check-up? How's his condition? Check-up? You must be mistaken. Wala kaming appointment ngayon. In fact, na-miss ni Mr. Engano ang last 3 consultations niya sa akin. Kasi sabi niya sa akin, Tell your husband to see me right away. Medyo maselan pa ang heart condition niya and I need to check if his current medication are still working. Otherwise, baka magkaroon ng complications sa health niya. Excuse me. Sir, ayos lang mo ba kaya? I'm okay. Don't worry about it. Sigurado ko kayo, ha? Para kasi hindi kayo okay. Pwede na po muna kayo tapusin yung hearing. Umuwi muna kayo at magpahinga. Ako naman bahala magpapaliwanag kay Lilet mamaya. Tapusin na natin to. Ayoko na ma-delay yung pag-uusap namin ni Lilet. Your Honor, ang aming susunod na testigo, si Ginoong Peterson Bangsal. Ikaw ba ay nangangakong maging tapat sa iyong pananalaysay ng katotohanan at pawang katotohanan lamang na walang bahid ng kasinungalingan sa tulong ng puong may kapal? Opo. The witness is ready, Your Honor. Offer, Attorney Simmons. For expediency, Your Honor, we would like to adapt the offer as stated in judicial affidavit of the witness. Subject to cross, Your Honor. Pakilahad ang inyong buong pangalan at trabaho. Ako po si Peterson Bangsal. Isa po ako nagde-deliver ng bigas. Nasaan ka nung araw na naganap ang insidente? Noong araw pong yun, pumunta po ako sa bigasan ni Kuya Carding para pick upin yung mga sakong i-deliver ko sana. Pero pagdating ko po doon sa labas ng tindahan, ang dami na pong tao eh. Nag-aaway daw po si Kuya Carding tsaka yung asawa niya si Lovely. Pagkatapos ano yung ginawa nyo? Pumasok po ako. Tinignan ko kung may maitutulong ako para maawat po yung gulo. Nagtagumpay ho ba kayo na awatin yung nagaganap na gulo? Hindi po eh, kasi pagpasok ko, nakita ko po yung pinanghampas na timbangan ng bigas sa ulo ni Kuya Carding na hawak nung babae. Tapos si Kuya Carding po, nakabulagta na doon, duguan. Makikilala niyo po ba yung babaeng may hawak ng pinanghangpas na timbangan sa ulo ni Mang Carding na sanhi ng kanyang pagkamatay? Opo. Nandito ho ba siya sa hukumang ito? Opo. Maaari niyo ho bang ituro sa amin kung nasan siya? Siya po. Hayop ka! Pinatay mo yung kapatid ko! Dapat ka magdusan! Dapat ka maghulog sa kulungan! Order in the court. Attorney Simmons, i-pacify mo ang kliyente mo. Otherwise, I'll throw them all out of here. Your Honor, the witness pointed to a lady wearing a yellow PDL shirt who identified herself as Charito Mercado. No further questions, Your Honor. We are also adapting the judicial affidavit of the witness as his direct testimony. Thank you, Your Honor.
Mayor, through my contacts, I was able to find the phone number of Ramir Nano. You think I should get in touch with him? I think it's the only way we find out what his true intentions are. What will I tell him? Na akong may kasalanan kung bakit namatay ang anak namin? That's not your fault. Yeah, pero siguro kung binigay ko na lang sa kanya si Lily at hindi sa ibang tao, di sana buhay pa siya. Look, it was an accident. That wasn't supposed to happen. But Ramir's the father. And he deserves to know the truth. You need to call him. Okay, but I'll think about it. For now, I need to go to court para maabutan ko man lang yung hearing ni Era. Thank you. Ginoong Bangsal, gaano na ho kayo katagal na nagtatrabaho bilang delivery boy sa bigasan ni Carding Veloso? Halos 2 taon na po. Sa loob ng halos 2 taon na pagiging empleyado, masasabi niyo ba na madalas niyong nasasaksihan ang pagtatalo nila ng asawang si Lovely? Opo. Halos araw-araw nga po eh. Sa mga ibang araw ng insidente na nagtatalo sila, hindi ka umawat, tama? Opo. Di po ako nakikialam kasi natatakot akong mapagalitan ni Kuya Carding. At dahil takot kang mapagalitan ng iyong amo, ganun din ang ginawa mo ng araw ng insidente. Hindi ka rin pumasok para umawat. Tama ba? Objection, Your Honor. Argumentative. The witness should not be badgered to agree with the counsel's conclusion. Your Honor, I am not badgering the witness. The question is simple. I just need to confirm na hindi siya pumasok para umawat given the history with his boss. Overruled. Please answer the question, Mr. Witness. Hindi ka ba pumasok para umawat? Pumasok po. Thank you, Your Honor. Ginoong Bangsal, ang sabi mo sa sinumpaan mong salaysay, nakita mo na pinatay ni Aling Chato si Carding. Tama? Tama po. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano pinatay si Carding? Inampas po siya ng timbangan ng bigas sa ulo. Kung totoong nakita mo na hinampas ni Aling Chato si Carding sa ulo, maaari mo bang sabihin sa amin kung saang parte ng ulo siya hinataw? At ang akto ang eksaktong pagkakahampas? Ginoong Bangsal, pakisagot ho yung tanong ko. Mr. Witness, pakisagot mo ang tanong at pakidemonstrate. Uulitin ko ang tanong, Mr. Bangsal. Saang bahagi ng ulo hinataw si Carding? Hindi ko alam. Akala ko ba nasaksihan niyo ang pagpatay ni Aling Chato kay Carding? Opo. Kasi pagdating ko po dun sa likod ng tindahan, nakabalagta na si Kuya Carding, duguan. Tapos yung may hawak po nung timbangan ng bigas, yung tunay na nanay daw po ni Lovely. Hindi siya po yung pumatay. Ngunit, hindi niyo nakita ang buong pangyayari bago ang di umano'y pagpatay ni Aling Chato kay Carding. Tama ba? Opo. Any other matters?
There be none, session is adjourned. All rise. Sandali lang po, ate. Attorney, kinabahan ako dun sa testimonya kanina. May chance ba talaga tayo manalo? Nanay Chato, mahaba pa po yung itatakbo ng kaso natin. Huwag po sana kayong mawala ng pag-asa. Salamat, attorney. Gusto ko lang gugulin ang panahon ko, ang araw ko sa anak ko. Pangako po, gagawin ko po lahat para hindi kayo makulong. Salamat, attorney. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Sir Ramir, hindi ko po in-expect na pupunta kayo dito. But Ramir's the father. And he deserves to know the truth. Okay na po ba yung emergency sinasabi niyo? Okay naman, okay naman. Pasensya na, bigla akong sumugod dito. Meron talaga ako importante sasabihin sa'yo. Okay lang po ba kayo? Masama po ba pakiramdam niyo? Mainit lang siguro sa loob ng kote, pero okay lang ako. Ipapakita ko sa'yo. Kinakabahan naman po ako sa inyo. Ano po ba yung ipapakita? Sir! Teka, Sir Ramir! Tulong! Sir Ramir! Sir! Tulong! Tulong! Sir! Ramir? What happened? What's happening to him? Bigla na lang po siya nahilo tapos nag-collapse po. Sir! Tulong! We need to bring him to the hospital. Samir! Tulong, Kurt! Ano nangyari? Sir! Sir! Dali, dali. Kasi. Philip, tatagan mo yung loob mo, ha? Hindi pa kabayaan ng mga doktor si Ramir. Sana talaga, Kurt, kasi hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag may nangyari sa kanya eh. Where the hell is my husband? What happened to him? Ma'am, nasa loob na po siya. Bigla po kasi siyang nag-collapse kanina sa court building, kaya dinala po namin siya dito. Tsaka tinext ko po kayo agad para malaman niyo yung nangyari. This is your fault. Kung hindi ka na lang sana pinuntahan ni Ramir kanina, hindi sana siya nagkaroon ng atake sa puso. Ma'am, huwag niyo naman po ako sisiin. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari. Shut up! Ikaw talaga yung malas sa buhay ko. Sa buhay ng pamilya ko. Kung hindi dahil sa'yo, wala sana dito sa ospital dalawa sa mahal ko sa buhay. Anak ko, pati asawa ko. Sana, noon pa lang, hindi ka na napulot ni Ses. Sana, noon pa lang, nilapa ka na ng aso sa kalsada. Sana, noon pa lang, hindi ka na dumating sa buhay namin. Sana noon pa lang namatay ka na.
Lilet. Huwag masyadong dibdibin yung sinabi ni Ma'am Patricia sa'yo. Hindi totoo yun. Hindi ka malas. At lalong hindi ikaw may kasalanan kung bakit nangyayari sa tatay mo to ngayon. Bakit ganun, Kurt? Naglalaroan yata ako ng kapalaran eh. Kung kailan naman okay na kami. Tsaka naman malalagay ulit sa panganib yung buhay ni Sir Ramir. Lilet, huwag ka sanang magagalit. Pero kung meron man na dapat sisihin sa nangyayari ngayon, ako dapat yun eh. Ano ibig mo sabihin? Nung nanonood kasi kami sa trial, napansin ko si Sir Ramir na medyo masama na yung pakiramdam niya. Pero sinabihan ko naman siya na umuwi na lang siya. Kaya lang nagpumilit siyang magstay. Sabi niya sa akin, gusto ka raw niyang kausapin. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Lilet, kung ano man yung gustong sabihin sa'yo ni Sir Ramir, tingin ko napaka-importante nun. Kasi tiniis na yung sama ng pakiramdam niya para hintayin ka lang. Nag-uusap na nga sana kami. Kaya lang bigla naman siyang inatake. Ano kaya yung importanteng sasabihin niya sa akin? Ano kaya yung importanteng ipapakita niya? Ramir, huwag kang matakot. Everything will be okay. Oh, no, don't do that. Huwag mong tanggalin yan. Please. Magpagaling ka muna, please. Save your strength para sa surgery. Patricia. Ano ba yun, Ramir? May masakit ba sa'yo? Si Lilet. Ramir, tsaka na lang natin pag-usapan si Lilet. Magpagaling ka muna, please. Kailangan niyo malaman. What is it? Ano kailangan ko malaman? Ano yun? Si Lilet. Anak siya ni Meredith Simmons. Si Meredith Simmons ang nanay ni Lilet. Meredith Simmons? Here you go. An unusual turn of events na kanina. You really saw Ramir sa courthouse? And right before you were about to talk to him, he collapsed? I hope he's okay. Good thing that he was taken to the hospital immediately. Nagtulungan yung mga tao doon. And Lilet was even there. Siya nagdala sa ospital. Si Lilet? Doc, kamusta yung lagay ng asawa ko? Is he going to be all right? Medyo critical po ang lagay niya. He suffered an acute myocardial infarction. Meron pong severe na blockages ang kanyang coronary arteries.
Then do something, anything. Gamutin niyo yung asawa ko, pagalingin niyo siya. Doc, please, nakikiusap ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung anong mangyayari sa asawa ko. Pati anak ko na ngayon nandito sa ospital ngayon, please. Look, magkoconduct kami ng coronary bypass heart surgery. Piniprepare lang namin siya for the procedure. Bypass surgery? Hindi ba delikado yun? Diretsahin na kita, Mrs. The risk of complications is much higher because the surgery will be done as an emergency procedure. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pero hindi lang namin magagarantiya na maililigtas namin ang buhay niya. You can't leave me this way. Please, kailangan ka pa namin ni Trixie. Please, tulungan niyo po yung asawa ko. Ramir? Si Ramir. Ramir! Ramir, wag Si mo Ramir! kami iwanin. Si Ramir! Si Ramir! Si Ramir! Ramir, kailangan pa kita. Huwag mo ako iwan. Ramir, lumaban ka. Lumaban ka, Ramir. Si Ramir, huwag mo kayong susuko. Marami pa po tayong plano, di ba? Please po. Magiging anak niyo po ko. Kailangan ko po kayo. Please po. Lumaban po kayo. Huwag niyo ako iwan. Huwag niyo ako iwan, please. Si Ramir. Please don't do this to me. CPR. Ramir, lumaban ka, Ramir. Give 1 dose of epinephrine. Ramir, lumaban ka. Clear! Clear! Ramir, please. Please don't die. Lilet, tumigil ka na nga dyan sa kakadrama mo. This is all happening because of you. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Naman po ginusto mangyari to eh. At masyadong hindi ko ginusto na magagabuhay si Sir Ramir. Every time na lumalapit ka sa pamilya mo, wala kang ginawa kundi maghatid ng problema. Umalis ka na! Utang na loob, umalis ka na! Alis! Si Kurt. Hello, Kurt. Napatawag ka. Sana naman walang problema. Alexis, nandito po kami nililat ngayon sa ospital. Ha? Bakit kayo nasa ospital? Anong nangyari kay Lilet? Wala akong nangyari kay Lilet. Eh, sino nasa ospital? Si Sir Ramir ho eh. Sinugod na siya dito sa ospital kasi ho, inatake ulit siya sa puso. Ano? Kaya ako tumawag sa inyo. Kasi hindi na maganda yung nangyayari dito eh. Sinisisi po ni Ma'am Patricia si Lilet na nangyari. Hindi ko naman ho mapilit si Lilet na lumabas ng ER. Pero bugbog na ho si Lilet eh. Bugbog na siya. Hindi magagandang sinasabi ni Ma'am Patricia sa kanya. Diyos ko, ang anak ko!
for some reason, magkakilala sila ni Lilith. And ang tawag pa sa kanya, Sir Ramir. The way she was acting was parang close silang dalawa. And si Lilith pang nagdala sa ospital. But that was close. I mean, if he wouldn't have collapsed, then you two would have already been talking. I don't know. Maybe destiny is playing with me. Maybe the universe is trying to tell me something. Like? I don't know, maybe it's a premonition na meron siyang gustong sabihin sa akin pero hindi pa ito yung time. O kaya may hindi siyang magandang sasabihin sa akin kaya wag na lang. Since when have you become superstitious? I know you so well. Maybe you're just intrigued and curious about what he's about to say. But you know, I really feel so sorry for him. Kamusta na kaya siya? Sheila, napakain mo na ba si Trixie? Naku, ma'am, ayaw nga po kumain eh. Bakit? Eh, kanina nga po iyak ng iyak. Eh, gusto niya raw po makita yung daddy niya. Naku, nagwawala nga po, kaya buti na lang in-injection na siya ng nurse ng pampakalma. Kaya ayun, tulog na po ngayon. Hindi pa kasi ako makakabalik dyan. Inaasikaso ko pa kasi na masettle dito si Ramir sa ICU. Okay? Po, sige po. Lilet, andito ka pa rin? Di ka pa umaalis? Lilet, kailan mo ba talaga tatanggap hindi ka na pamilya ni Ramir? So stop involving yourself sa family matters namin. I'm sorry po, pero hindi po ako uuwi. What did you just say? Gusto ko lang naman na makasigurado na maayos na yung kondisyon ni Sir Ramir. Gusto ko lang pong malaman kung ligtas na talaga yung tatay ko. Mas gaganda ang labi kung wala ka rito. Kung hindi mo napapakita yung pagbumukha mo nito. Dok! Kamusta na yung lagay ni Ramir? Magiging okay ba yung lagay ng asawa ko, Dok? He's in a state of coma. Coma? Hindi ba galing na siya sa coma? So bakit siya na-coma ulit? Hindi pa natin alam kung kailan natin magagawa ang surgery sa kanya. If his condition stabilizes, stable meaning he's able to do another operation, then pwede na natin gawin ang bypass surgery niya. Dok, nakakaya ba niya yun? Maaayos ba yung kalagayan niya? Gagawin natin ang lahat. But for now, we still need to consider his neurological status, ang potential impact ng surgery sa brain niya, and the likelihood of recovery. The medical team will have to carefully assess the risks and benefits sa pasyente bago pa natin masimulan ang surgery. Sa ngayon, we need to place your husband back to the ICU. Excuse me. Dok, kayo na bahala sa asawa ko, please! Please! Patricia, baka po pwedeng palapitin niyo na po ko kay Sir Ramir. Kakausapin ko po siya. Kaya po nung dati baka magising na po siya pag kinausap po siya. Talagang bilib na bilib ka rin sa sarili mo, no? Akala mo ba na ikaw yung bumubuhay sa asawa ko? Hindi! Ikaw yung pumapatay sa kanya! Alis! Sorry, ginabi ako, Ate Angie. Sus, alam ko namang busy ka sa tinatayo mong NGO. Buti nga nag-reach out ka ulit. Buhay na buhay pa rin talaga ang dugo ng isang volunteer sa'yo. Naalala mo, ikaw yung favorite ng mga bagets dun sa Big Hugs. Pakiramdam ko kasi buhay na buhay ang ate pagkasama ko yung mga special kids. Kaya sa oras na magkakasama kami, dapat special din, di ba? Kaya dapat ayusin ang schedule para makapag-volunteer pa rin ako dito. Teka, sabi mo, temporary ka lang? Kulang pa rin kasi sila sa tao. Lalo na may na-endorse sa amin dito isang buntis.
biktima ng domestic abuse. Nasa spectrum. Komplikado nga eh. Napatay daw ng nanay niya yung inakala niyang mister niya. Teka. Silang ito, di ba? Yung kaso niya, hawak ng legal officer niyo si Lilith. Ay, oo. Si Attorney Matias. Bakit alam mo, kilala mo si Attorney? Oh, since law school. Kilala ko na si Atty. Matias. Magaling yun. Nakakatulong kay Langgay. Kumusta? Paano niya na kakayanan yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon? Kailangan ko lumabas. Hanap ko, Nay. Nagigising sila. Nay. Nay, ayaw ko. Nay. Sige na, balik na tayo sa bed. Nay. Gabi-gabi na inis mo. Kailangan lumabas si Nay. Kailangan ko lumabas. Hanapin ko si Nay. Oo, hanapin natin. Alalabas na ako. Kailangan ko sana hanapin si Nay. Hanapin ko si Nay. Igay. Tulog mo sila, ha? Kailangan ko hanapin si Nay. Lumabas kami na. Igay, tutulog mo sila, okay? Tulog sila. Tulog na tayo. Wala lumabas. Ibon ba yun? Ibon, oh! Ibon yan, di ba? Sa'yo na to kung makikipagkaibigan ka sa akin. Ako nga pala si Bonnie Langgay. Bonnie. Magic! Magic, ibon! Alam mo ba kung bakit nasa loob ng bahay niyan yung ibon na yan? Kasi meron siyang pinoprotektahan. Meron siyang inaalagaan. Baby niya. Tama. Baby niya. Baby na ibon. May baby din ako. Parang ikaw, di ba? May baby ka dyan? Sa'yo na rin yan. Kaya kung stay ka sa labas, at makarating ka sa kalsada, delikado, baka mapahamak ang baby mo. Nasasaktan si baby. Pwede mangyari, Langgay. Walang si Nay. Bawal din siya lumabas. Dahil sa akin. Araw, gabi, my son, my moon. Kawawa na inay. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Langgay, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Kasalanan mo! Di ka pa rin talaga umaalis, ha? Ang sarap mo talagang tirsin kung bubwit ka! Tama na mo na halungan mo. Ayaw mo pa rin talaga tumigil, ha? Ayan, para magtanda ka. Sobra ka na. Sobra na yung ginagawa mo sa pamilya ko. Kay Trixie, sa akin, kay Ramir. Tingnan ko lang kung kaya mo pang manggula kung nasong-lasong ka na!
talaga tigil, ha? Sino ba? Saan ka? Wala ko kayong karapatan na saktan si Lilith. Hindi namin kayong kasuhan sa ginawa niya. At dapat ba ako matakot sa inyo? Ha? Na nagtawag pa ng backup niya dito? At ikaw naman, sis, nakikisaw-saw ka pa. Sumusobra ka na. Taong sinasaktan mo, hindi insekto. Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Ang laki-laki mo, sinasaktan mo yung katulad ni Lilith. Ako! Ako harapin mo! Ako isaktan mo! Subukan mo lang! At hindi ako magdadalawang isip na lumamad sa'yo! Pwede ba, sis? Iuwi mo na lang yang maligno na yan. Itali mo para hindi na siya makaperwisyo sa pamilya namin. Alam mo, napakaliit na tao. Pero ang laki-laki ng problemang binibigay sa amin. Ikaw, matandang beauty queen na walang kinatandaan. Ang ganda sana ng mukha mo eh. Kaso yung aluluwa mo, napakapangit, kabaliktaran ng mukha mo! Pinapinta. Pwede ba? Umalis na kayong tatlo dito. Lumayas na kayo sa ospital na ito at huwag na nang pakita yung pagmumukha nyo! Layas! Umalis na kayo. Leave! Tina, paano po kung hindi na talaga gumising si Sir Ramir? Nag-aalala po ako eh. Lilith, huwag kang mag-isip ng ganyan. Magiging maayos din ang lahat. Natakot po ako sa pwedeng mangyari. Paano po pag nawala na talaga siya? Hindi ko po kakayanin, Tina. Hindi po ako papayag. Dapat po kasi okay na kami ngayon eh. Tapos bigla naman nangyari ko. Siguro, Lilith, kailangan mo na rin magpahinga. Maghuli na tayo? Tina, ayoko po. Dito lang po ako. Sasaktan ka lang ni Patricia. Nakukulangan ka pa ba sa pananakit sa'yo ng malditang yon? Pero Tina, kailangan ko pong makasigurado na mabuhay si Sir Ramir. Ayoko pong mawala siya, hindi po pwede. Kaya sasamahan ko po siya hanggang magising siya ulit. Lilith, wala ka namang magagawa eh. Hindi rin papayag si Patricia na makalapit ka kay Sir Ramir. Nandiyan naman yung mga doktor. Aalagaan nila si Sir Ramir. Ikaw, kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Anak, sa dami ng nangyari sa araw na to, sigurado ako, pagod na rin ang isip at katawan mo. Baka ikaw naman magkasakit niyan. Tama si Tina, Mrs. mo, Lilith. Distansya ka muna. Besides, kailangan mong pagtuunan ng pansin yung susunod na hearing ni Aling Chato. Siya na yung sasalang sa witnessan, di ba? Ayun pa nga pala. Ayaw mo pa ba? Kasi baka hindi na eh, dahil sa dami at bigat ng mga iniisip mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi lang ako tambak sa kaso ko. Ilalaban ko si Aling Chato para sa'yo. Gusto mo, tulungan kitang maghanap ng collaborating counsel? Hindi. Kakayanin ko. Kailangan. Nangako ako kay Nanay Chato na tatapusin ko yung kaso niya at papalayain ko siya.
He's in coma again? Mom, I need to see Dad. Please. Not now in your condition. Trixie, hindi mo pa nga mag-igalaw ng maayos yung mga paa mo eh. Mom, please. We both heard what the doctor said. The second heart attack can be fatal. What if... Shh! Your dad is going to be okay. He will be fine. Uuwi siya sa atin at makakasama natin siya dahil magiging magaling siya, okay? So walang mangyayari. Ang mangyayari masama sa kanya, walang mangyayari dyan sa mga what-ifs mo. So please naman, Trixie. Tama na, huwag ka nang umiyak. From now on, there will be no more room for tears in this family. Hindi na tayo iiyak. Wala nang iiyak. Hindi tayo pwedeng maging mahina. Trixie, naiintindihan mo ba ako? Mom. I said what I said, Trix. We need to be strong for your dad. For us. Kung gusto mo pa siyang makita at makasama ulit, please, you won't do anything to sabotage your recovery. You can't leave this room, okay? I will just check on your dad. I will be back, I promise. Please give this to Dad. I'm sorry, hindi na ako uiyak ulit, Mom. Pahinga ka na. Sige. I love you. All this richness, but I cannot afford my family's peace of mind. Ano pa ba ang problema na darating? Okay, Meredith. Stop overthinking. Hindi ka gagawa ng krimen, okay? Gagawin mo ito for your peace of mind. Excuse me po. Hinahanap ko po yung pasyenteng Engano Ramir. Anong room po ba siya? Attorney, okay ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Anong nangyari nga po yung aksidente? Ano pong ginawa niyo? Tinanong niyo na sa akin yan eh.
Talaga bang okay ka lang, attorney? Tinaasan niyo ako, nangako kayo. Gusto ko lang makasigurong talagang ligtas silang Guy. Lilet. Ay, Chato. Anong ginagawa mo dito? Nag-hold ka bang andito ako? Sorry ah. Mabawi ako kay Nanay Chato. Pag-aaralan ko lang ulit yung case files para may handa ko siya sa sunod na hearing. Bakit ka pala nandito? Kagabi galing ako sa Innocent Angels Haven. Talaga? Lilet, okay ka lang? Alam mo, halata namang si Nanay Chato desperado na, kaya siguro naging ganun sa'yo kanina. Bonnie, si Sir Ramir kasi nasa ospital eh. Nasa ICU siya ngayon, coma. Sorry to hear that. Kumusta? Okay ka lang? Makaka-focus ka ba na ganyang kalagay mo? Alam mo, huwag mong pirapan sarili mo. Kini-question mo ba yung kakayahan ko? Ba lahat kayo ganyan? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Lilet. Sa trabaho natin, pag may hawak tayong kaso, buo ang atensyon mo. Kaya ko, Bonnie. Ihahanda ko lang ulit yung sarili ko para matupad ko yung pangako ko kay Nanay Chato. Kaya ko. Hindi na dapat ako pumunta rito. Hindi ko naman makukuha ang sagot from you. Bakit ba kasi gusto mong makipag-meeting sa akin, Ramir? What was that something very important na gusto mong sabihin sa akin? Ang importanteng bagay lang naman na may kinalaman ka sa buhay ko ay ang anak nating si Lily. Pero wala na siya. Hindi mo naman alam na nagkaanak tayo. Is this the reason kung bakit lately I've been dreaming of Lily? Para ipaalam ko sa'yo na nagbunga yung gabi yun? Dahil makikita na kitang muli? Dahil may sasabihin ka na hindi mo nasabi? I'm so confused kung bakit nagbalik ka. May aasikasuhin po si Atty. Matias tungkol po sa kaso niyo. Balik ko siya ito para bisitahin kayo. Sino ka ba, Iho? Ako po si Atty. Bonnie Linaw. Kaibigan po ni Atty. Matias. Wala si Ateli? Ako po. Umalis na po. Ay, kasi napagalitan ko siya kanina eh. Bakit ka nandito? Nakakilala ko po silang Guy. Pumunta po ako sa foundation na kung saan siya. Galing po kay Langgay yan. Gusto ko na siya mayakap uli. Nasabi ho nilang Guy na dapat hindi kayo makulong. Dapat hindi makulong ang nanay niya. Alam niyo po,
Kita po sa drawing na yan na kayo po yung malaking ibon at siya po yung maliit. Mahal na mahal po kayo nilang Guy kahit matagal po yung nagkawalay. Kaya rin siguro nasabi na ayaw niya kayo makulong dahil gusto niya magkasama kayo habang buhay na malaya kagaya ng dalawang ibon na yan. Sana kami na yung dalawang ibon. At yun pinanghihinaan na ako ng loob eh. Napapansin kong nawawalan na ng kumpiyansa si Attorney Lilet sa kaso ko. Ibang-iba siya ngayon eh. Hindi ko na alam kung kakayanin pa ba niya ang kaso ko. Pinipila ng asawa ko ang profile. You are. Nag-attempt si Meredith na agawin sa akin si Constantino many years ago. Kaya ingatan mo ang asawa mo dahil baka ikaw naman ang maging biktima ng ahas. Anong ginagawa mo rito? I'm sorry? Nakakapagtaka lang kasi na merong isang babaeng katulad mo na bumibisita sa asawa ko habang siya ay nasa coma. I'm Meredith Simmons. Attorney Meredith Simmons. Si Lilet. Anak siya ni Meredith Simmons. So, bakit tinitingnan ng isang attorney ang asawa ko? Anong relasyon mo sa kanya? Wala akong relasyon sa asawa mo. Pero binibisita mo siya, tama? Yes. Kilala ko siya. He's an acquaintance. Let me explain. Dapat lang na mag-explain ka. Dahil nakakapagtaka na merong isang babaeng tulad mo na bigla na lang nagpakita rito. Ano ka ba ng asawa ko? I'm sorry, I didn't mean to make you feel uncomfortable. So why are you here? Is it because babae ka ng asawa ko, Attorney Meredith Simmons? Karelasyon ka ba ng asawa ko? Ayun ho siya. Sir, 30 minutes lang po kasi nag-exceed na ho kayo. Sige, thank you. Hi, Chato. Kakayanin pa ba ni Attorney Lilet ang kaso ko? Nay, malaki po ang tiwala ko kay Atty. Matias. Pero kung sakali po, na hindi niya kayanin, naniniwala akong maraming gustong tumulong. Lalo na po sa sitwasyon niyo ngayon at sa kalagayan nilang Guy. Kailangan ko na ba ng ibang abogado? Ramdam ko po na gusto niyo ipanalo ang kaso para makasama niyo silang Guy. Gusto kong alagaan silang Guy ko
at ang magiging apo ko. Attorney, tulungan mo ako. Gusto kong umuwi na sa anak ko. So bakit ka nga nandito? Is it because babae ka rin ng asawa ko? Kabit ka ba ni Ramir? Excuse me? Hindi ako kabit ng asawa mo. Then what are you doing here? Well, if you just let me explain. Yes, kilala ko ang asawa mo decades ago. And then? Well, to tell you honestly, decades na kami huling nagkita. And all of a sudden, gusto niya akong makausap about something. Hindi ko alam. Maybe it's about a court case or something. Tapos, ayun, bigla kaming accidentally nagkita sa korte. Recently, bigla kayo nagkita. What did he tell you? Well, he was about to tell me something, tapos bigla siyang hinimatay. At ito na nga, nandito siya sa ospital. I got concerned. Bakit? Meron ka bang alam na dapat ko pang sabihin sa'yo? Attorney Meredith, anong ginagawa niyo dito? Why are you here, Attorney Lilet Matias? Magkakilala kayo? Attorney Matias used to work for us. Naging katulong namin siya at naging scholar din ang asawa ko. Hanggang sa nakagraduate siya ng first course niya at biglang umalis ng bahay. I see. Well, again, I'm sorry about your husband and I hope he gets well soon. Ako naman kailangan ng pumunta sa kliyente ko. Get excuse me. Kilala niyo si Attorney Meredith? Ngayon lang. At ikaw, bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo na huwag mo nang papakita yung pagmumukha mo dito? Kailangan pa ba nakalad ka rin kita palabas para nang umalis ka? Ma'am, gusto ko lang naman bisitahin si Sir Ramir para kamustahin yung lagay niya eh. Hindi namin kailangan ng isang dangkal lang ng height na tulad mo na bumisita sa kanya dito. Gusto mo makarinig ng totoo? Alam mo, Nunu sa punso, mas kailangan bantayan mo yung sarili mo. Paano kung meron na lang aso na pag-alagala na bigla na lang pumasok dito, tapos habulin ka? Paano kung lapain ka? Ma'am, pagbigyan niyo na po ako, please. Kahit nandito na lang po ako sa labas. Ayoko. Pwede ba? Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Alis. Alis ka na. Umalis ka na kasi. Alis na. Alis na. Ano ba? Gusto mo? Tatawag ako ng guardia dyan sa labas? Umalis ka na. Umalis ka na sabi. Alis na. Alis. Alis na, Lilet. Umalis ka dito. Excuse me po. Kayo po yung nurse ni Sir Ramir Engano, di ba? Eh, kayo yung nagdala sa kanya dito, di ba? May malaking pabor sana akong hihingin sa inyo. Nahihirapan ako kasi akong makadalaw dito. Baka ho, pwedeng makahingi lang ng update tungkol sa kalagayan niya. Ma-appreciate ko ho talaga. Bakit hindi na lang ho kayo kumuha ng update sa pamilya niya? Nandito po ang wife niya, baka gusto niyo makausap. Hindi niyo pwedeng malaman eh. Nurse Marie, nakikiusap ako sa'yo.
Baka pwede naman ho na pagbigyan niyo yung hinihiling ko. Tatanawin ko talagang malaking utang na loob ko, mapagbigyan niyo ko. Pero ma'am, bakit? Kailangan ko lang kasi malaman kung anong kalagayan ng tatay ko eh. Kahit bawal ho kong lumapit sa kanya. It was a mistake for me to go to the hospital to see Ramir. I don't understand why I'm so desperate to find out why he wants to talk to me. And you even met the wife. That was so awkward. Ang kapal talaga ng mukha ng babae mo. Pumunta pa talaga siya dito. At harap-harapan pa niya akong pinagsisinungalingan. Kano ba talaga mga kabit? Wala na silang natirang kahiyan sa kanilang mga sarili. Talagang pumunta pa siya dito para bisitahin ka. Ano bang gusto niyang mangyari? That is the first and the last. Ayoko nang mangyari yun. Hindi ko nagagawin yun because I felt so awkward. Parang may mali. Ang feeling ko, ako yung mistress ng isang taong in coma. Bakit mo pa kasi siya nalakulit? Gusto mo pa rin ba sa inyong dalawang pagsamahin ng bastarda mo? Gusto mo rin siya makasama ulit? Alam ko, she's going to take you away from me. But I won't let that happen. Hindi naman ako yung kabit. Wala namang namagitan sa amin. Why do I feel like this? Dahil may anak kayo. Ipapakita ko sa babaeng yun kung saan siya nararapat. Magigising ka na akong katabi mo. Nakaminitrix yung iyong makakasama. But that's the only thing I know why you acted this way. But you know you shouldn't feel guilty because you're not in a relationship with him and you're not the mistress. Magigising ka at gagawin ko ang lahat para makalimutan mo na yung bastarda mo. Pati yung ina niyang kapit mo! Sorry, sinisigurado ko lang po na natanggap niyo yung mga text ko. Sige po, salamat po. Basta, tawagan niyo po ko kung ano man ah. Sige po, salamat po. Bonnie, anong ginagawa mo dito? Pwede ba ito makausap? Bakit? Hindi ka nag-text. Inisip ko kasi kung naabalahin pa kita kasi alam ko marami nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero kailangan mo itong malaman. At gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Si Aling Chato. Bakit? Anong nangyari kina ni Chato? Kagabi nagkausap kami ng kaming dalawa lang. At ang sabi niya sa akin, gusto niya magpalit ng bagong counsel. Ano? Thank you. Mer, you will not believe who's here. Hello again, Attorney Meredith. Sorry ha, pumunta ako dito without setting an appointment. Hindi pala mahirap mahanap yung love office nyo. So, what brings you here? I'm sorry sa inasal ko kahapon. Naging magaspang ang mga nasabi ko sa'yo. Alam mo naman siguro yung sitwasyon ko. May malapit nga pala na coffee shop dito. Would you care to join me for coffee? Thank you for inviting me out. I just need someone to talk to. Besides, kilala ka ng asawa ko at unfair naman para sa akin na asawa niya na siya lang yung may kilala sa isang maganda at napaka-successful na babaeng katulad mo. Sige na, tatanggihan mo pa ba ako? Baka lalong isipin ko na talagang nagsisinungaling ka lang sa akin kahapon at babae ka nga talaga ng asawa ko.
Nay, kamusta po kayo? May dala po kaming konting pagkain at toiletries po. Hindi na dapat kayo nag-abala. Okay lang po. Konti lang po yan kasi hindi naman po kayo magtatagal dito eh. Lilet, Nay, ipapanalo ko po yung kaso nyo. Konting hintay lang po kasi hindi nyo po deserve na magstay dito eh. Alam nyo po kung saan nyo deserve? Doon po kung saan pwede nyo nang maiuwi si Langgay. At malayang mayakap siya. Hanggang sa hindi nyo na po maramdaman yung mahabang pagkakataon na nagkahiwalay kayo. Mangyayari po yun, Nay. Gagawin ko po lahat. Nay, sorry po kung nawala ako sa focus naikwento nga sa akin ni Atty. Pareho silang importante sa atin. Pero kung dati po, Nay, nagising siya at nagkamalay dahil kinausap ko siya. Ngayon po, hindi, Nay. Pumalpak po ko. Pati po sa inyo, pumalpak ako. Kailangan ka ng ama mo. Pero, Nay, kailangan nyo din po ko eh. Kailangan ko din po to para mapatunayan ko po sa sarili ko na may silbi pa rin ako. Na kahit nabigo po ako sa tatay ko, sa inyo po magtatagumpay po ako. Ilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Kaya mo ba talaga, anak? Opo. Kakayanin ko po. Attorney, sabi mo magkakilala kayo ni Ramir. Way back when? Kasal na ba kami? I don't know. Paano nga ba kayo nagkakilala noon? Can you tell me? Naging acquainted kami, pero I don't remember kung business-related or something that has to do with legalities. Pero one time lang yun. A one-time thing only? And I thought it was an affair. Oh, I'm sorry. I'm just joking. I guess it's my way of coping with my husband being in the hospital. Alam mo, mabilis kasi ako magduda. Lalo na pag may mga babaeng lumalapit sa asawa ko. You know that my husband is a very good-looking man. At maraming nahuhumaling sa kanya. Actually, maraming umaaligid sa kanya, pero ako pa rin ang nag-uwi. Mahal ko yun eh. And I'm sure your husband loves you. Kaya nga, nagpakasal kami sa isa't isa. Dahil mahal namin ang bawat isa, siya na naging buhay ko. Sila ng anak ko. But sometimes, people make mistakes. They give in to temptations. Early in our marriage, my husband cheated on me. Sorry, bakit ko nasasabi sa'yo ang lahat ng ito, but I just feel na you're so easy to talk to. I don't know why. Well, we can actually talk about other things. Ang sabi sa akin ni Ramir, one time lang daw yun nangyari. But you know what? I can't help think that there's something more to it. Namimiss ba niya yung babaeng yun? Minahal ba niya yung babaeng yun? Sumasagi nga sa isip ko eh. Na, what if naanakan niya yung babaeng yun? Tapos hindi lang nila sinasabi sa akin. Hindi lang nila sinasabi sa akin yung babae niyang home record. Nay, sana po bigyan niyo pa po ako ng second chance.
Gagawin ko po lahat. Ilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Tsaka Nay, hindi man ako abogado pero tutulong po ako kay Atty. Matias. Lahat po ng suporta ang kakailanganin niya bibigay ko po. Para po siya nilanggay. Para kay Langgay. Nay, salamat. Nay, maraming salamat po. Well, sabi ni Ramir sa akin na hindi na raw niya nakita yung babaeng yon. At kung ano man ang nangyari between them during that one-night stand at ano man ang naging resulta nun, eh wala nang obligasyon doon yung asawa ko. After all, come to think of it, yung babae na pumatol sa asawa ko, kung iisipin ko, wala siyang kwentang tao. At kung nagkaanak man sila, wala rin siyang kwentang ina dahil inabandonan niya yung anak niya. So kung nag-ghost niya si Ramir, I'm sure nag-ghost na niya yung anak niya, di ba? We cannot actually make accusations because we don't know the whole story. So it's hard to judge. Sa bagay, you're right. Because you're not a judge. You're a lawyer. Attorney, paano mo nga pala i-defend yung mga babaeng tulad ng babaeng yon na basta na lang nang iwan sa kanyang anak? Napakasama, di ba? Hindi naman dapat iniiwan ng anak. Tama naman. Hindi talaga dapat nang iiwan ng anak. Oh, how many kids do you have? One. Are you sure you only have one? Yes, I have one daughter and she's a lawyer. Wow! Nagmana pala sa'yo ang anak mo. She's following after your footsteps. Ito nga namang mga anak natin, ano? Ginagaya nila ang kanilang mga magulang. Dapat na po nating paghandaan yung pag-upo niyo sa witness stand. Oo nga, attorney. Nay Chato, naisip ko lang po. Ano yun? Maigi po na tumistigo si Langgay kasi siya po yung eyewitness sa aksidente. Hindi ako papayag na tumistigo si Langgay. Well, my daughter is a good lawyer. Pero ibang landas yung gusto niya. She has her own path. Actually, tayong mga magulang dapat mga gabay lang nila. Hindi natin sila pwedeng diktahan. You're right. We're doing everything for our children to support them, to guide them, para maabot nila yung kanilang mga pangarap. After all, andun tayo sa bawat oras, sa bawat milestone ng buhay nila. I think it's time for me to go. Thank you, Mrs. Engaño. Patricia na lang. After all, I believe that our status has changed after we had this coffee date. You can call me Meredith. And thank you for the coffee. Oh, don't mention it. Thank you. Ang sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. I'm just kidding. Ito naman. Can't wait to set up our next coffee date. I hope your husband gets well soon. Oh, I'm praying for that also. Para naman magkasakasama na tayong tatlo so we can catch up on things. I will have to check my busy schedule. See you. Thank you, Erica. Bye.
keep defending yourself, attorney. Magsama-sama kayo ng mga anak mong lawyer na hindi naman magaling maging liar. Manang-mana talaga sa'yo si Lily. Kala mo kung sinong galing-galingan, wala namang sinabi. Nay Chato, bakit po ayaw niyo? Mas makakabuti po sa kaso na magbigay ng statement si Langgay. Para po mas tumibay yung sinasabi niyo na self-defense lang yung nangyari. Para po makalaya na kayo dito at makasama niyo na siya. Alam mo naman ang sitwasyon ni Langgay. Alam naman po ng korte kung hanggang saan lang ang pwede nilang itanong sa mga kagaya ni Langgay. Ito pa rin ninyo ang pangako ninyo. Hindi testigo si Langgay. Mom, tell me, how's Dad? Your dad's still in a coma. I hope magising na siya. Si Lilet. Nagising si Dad nung kinausap siya ni Lilet. Oh, don't you go there. Mabubuhay ang daddy mo kahit na walang tulong na galing sa Lilet na yon. Tatlo lang tayo sa pamilya natin. Tandaan mo, tatlo lang tayo hanggang sa dulo. Siguro, isa sa reasons ni Dad why he's fighting for his life. Kasi gusto niya makita na magkaayos pa tayo ni Lilet. Mom, if that's the only way para mabuhay si Dad... Don't you even think that! Sa oras na isipin mo yan, na pamilya natin si Lilet, talo ka na. And no one has power over us, the legitimate ones. Mom, you're overreacting. Kung makapagsalita ka, parang may illegitimate family si Dad. It's just Lilet. Walang kabit si Dad. And I don't think kayang gawin sa'yo ni Dad yun. Pero nagawa na niya. And Lilet will always be the painful reminder of that betrayal. But I promise you, sa bawat isang metrong paglapit nila ni Meredith ngayon sa buhay natin, kilo-kilometrong apoy ang kaya kong ibugas sa kanila para protektahan at ipaglaban ka. Ngayon pa lang, paiikutin ko na silang mag-ina sa mga palad ko. Bakit kaya ayaw ni Nanay Chato na mag-testify si Langgay? Malaking statement pa naman yun kung sasabihin ni Langgay yung sinabi niya sa'yo na walang kasalanan yung nanay niya. Nanay si Aling Chato. Baka naman ayaw niyong masaktan yung anak niya pag nasa witness stand na. Alam mo, that court is a cruel arena para kay Langgay. At ramdam ni Aling Chato yun. She's just being protective. Pero seryoso, gusto kong tumulong. Pero ng mga files na hawak mo, aaralin ko, tutulong ako. Hindi na, Bonnie. Kaya ko na to. Salamat na lang. Papalaya ko si Nanay Chato. Mananalo kami. Hello, Nurse Marie. Si Lilet Matias po ito. Kamusta po yung lagay ni Sir Ramir? Kakarans lang po namin. Wala pa rin po any sign of response from the patient eh. Actually, may nakita po kaming minor problem sa breathing niya. Po? Wag po kayo mag-alala, naka-monitor siya sa amin. Para in case it worsens, mabigyan namin agad siya ng needed support. Attorney, andyan pa po ba kayo? Opo.
Sige po, pakitawagan na lang po ako ah. Salamat po ulit. Oh no! Hindi pa man nagsisimula yung hearing pero dinadaga na yung tagapagtanggol ng mga kriminal. Paano pa kaya kung durugin ko mamaya si Nanay Killer? What if lang naman? Masyado kang seryoso. Alam mo ba kung saan yung ending ng mga taong sobrang seryoso? Sa ICU. And I heard andun daw yung daddy ni Trixie. And your amo is dying because of you. Tama na, Ira. Bakit ba ang insensitive mo? Coming from someone who exposes intimate footages and stories ng isang rape victim? Tumigil ka na. Tapos na yung kasong yan. Pero hindi matatapos ang pagdurusa ng mga taong winasak mo, Lilith. Sana sa tuwing nakatayo ka sa korte, maaalala mo kung gaano ka kahina at kung gaano ka kasama. Dahil yun ka, Lilith. Yun ka! Always remember that, Attorney Matias. Ginang Mercado, maaari niyo hubang ikwento sa korteng ito kung ano ang ginawa niyo nung makita niyo ang biktimang si Carding na sinasaktan ng anak niyong si Langgay? Sinundan ko siya para pigilan. Pero sinaktan niya ako. Di ko sinasadyang naitulog siya sa may timbangan. Wala siyang karapatang saktan ng anak ko. Lalo pa't hindi naman pala totoo ang kasal nila. At naniloko lang ni Carding si Langgay para sa pera. Objection, Your Honor. Relevance and prejudicial. This has nothing to do with our case, which is murder, Your Honor. Attorney Matias, focus on the case. Focus! Okay ka lang? Makaka-focus ka ba na ganyang kalagay mo? Alam mo, huwag mong pirapan sarili mo. Ay, sorry po kung nawala ako sa focus ah. Sana sa tuwing nakatayo ka sa korte, maaalala mo kung gaano ka kahina at kung gaano ka kasama. Dahil yun ka, Lilith. Yun ka! Wala pa rin pong any sign of response from the patient eh. Actually, may nakita po kami minor problem sa breathing. Attorney? Attorney Matias. Attorney! Attorney Matias! Ano ba, attorney? Kaya pa ba? Ira, ano ba? Attorney Matias, are you okay? Can I help you? You do realize na hindi mo lang ako sinisigawan. You also disregarded this venue by purposely calling me by my first name and not addressing me as attorney while in court. Mukhang kanina ka pa wala sa wisyo, attorney. Apologies, Your Honor. Seriously.
Are you okay? Can you continue with this hearing? Yes po. Yes, Your Honor. Sigurado ka ba abogasya ang tinapos mo at hindi abagrasya? Ginang Charito Mercado, maaari niyo hubang sabihin sa korteng ito kung gaano katagal kayo nagkahiwalay ng anak mong si Langgay? Maglalabing-anim na taon na po. 16 years. Tagal din, ah. So, guilty ho kayo. Ginang Mercado. Hindi ho ako guilty. Lilet. No, Ginang Mercado. Ang ibig kong sabihin ay nagigilty ho kayo dahil hinayaan nyo na magkahiwalay kayo ng anak nyong si Langgay ng ganun katagal. Your Honor, relevant and argumentative. Sustained. Ginang Mercado, after 16 years, ay nagkita na ulit kayo ng anak mo. Buntis na ho siya at kitang-kita nyo na binubugbog siya ng asawa niya. Tama ho ba? Opo. Nasaktan ho kayo? Opo. Nagalit? Opo. Kaya simula nun ay pabalik-balik na kayo sa bahay nila. Tama ho ba? Opo. At nag-abang kayo ng pagkakataon para patayin ang kanyang asawa. Tama ho ba? At nagawa niyo ho ito. Nagtagumpay ho kayo sa plano niyo, kaya ngayon ay isang malamig na bangkay na lang ang asawa ni Langgay. Hindi ko po plinano lahat yan. Hindi ho nagsisinungaling ang medico legal, Ginang Mercado. Na imbis ay ilayo niyo ho o di kaya humingi kayo ng tulong sa ibang tao, mas pinili niyong hampasin siya ng timbangan, kaya paanong hindi niyo ho sinasadya? Hindi ko sinasadya. Your Honor, she's... Ano ba talaga, Ginang? Ano bang gusto niyo gawin ko? Panoorin ng lalaking yun na patay ng anak ko. No further questions, Your Honor. Pinagtanggol ko lang ang anak ko. The parties and counsels are ordered to appear on July 20, 2024. Are there any other matters? Be it there's none, adjourned. Nanay Chato. Huwag po sana kayo panghinaan ng loob ba? Pwede pa po tayong bumawi. May next hearing pa po. Babawi po tayo, pangako. Aasa pa ba ako sa'yo? Nay, nandyan pa po si Langgay. Pwede po siya yung maging star witness. Huwag mong isama ang anak ko rito. Pero, Nay... Yan ang desisyon ko. Naniwala ako sa'yo pagkatapos yan ang gagawin mo sa akin. Yan ang gagawin mo sa amin.
Okay lang ako. Sige na, gaya ng dati. May asingahan. Ano pa bang ginagawa mo dito, Moni? Bakit ba dikit ka ng dikit sa amin ni Nanay Chato magmula nung nakilala mo si Langgay? Alam mo namang gusto kong tumulong sa mga kagaya ni Langgay. Talaga? Gusto kitang dumayan. Talaga ba? O nandito ka para masaksihan na pumalpak ako, na ipahiya ko yung sarili ko sa iba, para mapatunayan mo na totoo yung sinasabi mo noon na hindi ko na kayang i-handle itong case na to dahil sa iba ko pang mga problema. Hindi ko sinabi yun. Tinanong kita kung kakayanin mo magkaiba yun. Ganun din yun. Tinanong mo ko dahil yun yung iniisip mo. Pwede ba tayo mag-usap ng may nahon? Don't you think you're becoming irrational? Irrational, therefore not capable of winning a case? Ganun ba, Bonnie? So, totoo nga. Nakaabang ka na mabigo ako para maagaw mo na sa akin tong kasong to. Alam mong hindi ako gagawa ng bagay na ikakasakit mo, Lilith. Kakambi mo ako. Hanggang dulo. Nagawa mo na nga akong saktan noon. Kayang-kaya mong ulitin yun. Sige, sabihin natin napakagago ko noon para saktan kita. Pero magmula nung maging okay tayo, nangako ako na pangangalaga ang pagkakaibigan natin hanggang dulo. Hanggang dulo, gaya ng pagkapit ko sa mga prinsipyo at pangako natin. Natutulong tayo sa mga inaapi. Kagaya ni Langgay, ni Nanay Chato, ang ibang tao. Ang ibang tao, Lilith. Ngayon sabihin mo sa akin, nung humingi ka ng second chance para sa kakang to, para kanino yun? Kay Langgay? Kay Nanay Chato? O para sa sarili mo? Para kayo na yung second chance na yun, Lilith. Sorry po Gustong gusto ko man pero hindi ako pwedeng lumapit sa inyo eh. Sana po gumising na kayo. Para pwede niyo na ulit akong maging anak. Para makahingi ako ng mahigpit na yakap. Yung klase ng yakap na makakatanggal ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pasalamat ka, hindi kita tinuluyan dyan. Now, walk away. At kung ano man yung pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Hindi naman ako pupunta kay si Ramir eh. Sino bang niloloko mo, ha? Lilith naman. Huling-huli ka na. Nagsisinungaling ka pa. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Nanay ko ho? Kilala niyo kung sinong nanay ko? Umalis ka dyan. I'm warning you. Ma'am, hindi narinig ko ho kayo eh. Ang sabi niyo, nagmana ako sa nanay ko. Kilala niyo siya, nasaan ho siya? Hindi ko alam. Tabi! Ma'am, sige! Dali, sabihin niyo na ho sa akin! Nasaan ho yung nanay ko, ma'am?
ba? Malamang, kanino ka pa ba magmamana kundi sa nanay mo? Dahil hindi ka naman nagmana kay Ramir. Maganda ka sana kung nagmana ka sa kanya, pero hindi naman. Stop pestering me, please. I don't want to answer your stupid questions. Stupid question? Siguro nga ho, stupid question para sa inyo. Dahil lumaki kayo sa masaya at kumpletong pamilya na pantasya lang sa iba. Yung klase ng buhay na walang kulang. Malaking katangahan ba, ma'am? Na gusto kong malaman kung sino talaga ako? Kung bakit kailangan ganito ako? Kung bakit lubak-lubak yung mga kasada sa buhay ko habang patag at simentado naman yung sa iba? Kung sa dulo ba ng lahat ng to, may nakaabang sa akin, dala-dala yung katanggap-tagap na sagot sa napakalaking bakit sa buhay ko. Kung makikilala ko ba yung punot dulo ng lahat ng to, yung babaeng nagluwal sa akin, na pagkatapos ng ilang araw, iniwan lang din ako sa kalye. Kinayang kalimutan na lang ako. Ang dami-dami kong tanong para sa sarili ko eh. At habang tumatagal, mas lalo lang hong dumadami. Sana nga ako bar exam na lang to. Dahil kahit gaano pa ho kahirap yung tanong, alam ko sa sarili ko na hindi ako tatayo sa upuan ko hanggat hindi ko napupunan ng tamang sagot yung mga tanong na yun. Kaya ma'am, isabihin niyo na ho sa akin kung sino nanay ko. Ma'am, sandali po. Sabihin niyo, don't touch me! Ma'am, sandali ho. Ma'am, sige na, sagutin niyo na yung tanong ko. Jesus Christ! Okay! Ang nanay mo ay si... Hindi ko alam. Pero sabi niyo ho kanina. Ito lang ang alam ko tungkol sa nanay mo. Pokpok siya. Dahil kayo lang ang may lahi ng mga malalandi. Alis! Alis dyan! Ma'am, nakakisturbo na po kayo. Aalis na ako pero itong bubwit na to nakaharang oh. Pwede ba paalisin niyo na? Nakakaistorbo, nakaharang oh. Go away! Eh, Chato, tama po si Lilet. Hindi po utaos ng laban. Hindi po mawalan ng pag-asa. Hindi ka bulag, anak. Nakita mo ang nangyari kanina. Kaya mas mabuti pang tanggapin ko ng talo ko. Huwag po kayong ganyan. Kilala ko po si Lilet. Nadapa man ngayon yun, babangon po ulit yun. Naniniwala akong tutuparin yung pangako niya sa inyo. Umuwi ka na. Salamat. Silanggay. Nay, wala siyang ibang bukang bibig kundi kayo. Handa ho ba kayong biguin si Langgay? Ano sa tingin niyo kung malaman niya sumuko na kayo? Na sinukuan niyo po siya? Kailanman ay hindi ko sinukuan ng anak ko. Saro yung kaso ko. Ay, sorry pero... Tanggap ko na. Sa kabilang buhay na kami magkikita ng anak ko. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagpapauto ka sa Patrisyang yon. Alam mo naman na halang ang puso niya. Paglalaroan ka lang. Di ba nga, Lilet? Literal! Nang pinagtabuyan ka niya sa ospital na yon, tapos bumalik ka pa doon. Bakit? Kawawa naman si Bestie. May pa-awarding ceremony, oh. Deserve. Tapos ngayon, iiyak ka dyan, ha?
Tinang kayo po yung naiiyak eh. Hindi ha. Lilit naman. Alam mo, sa tuwing nasasaktan ka, mas nasasaktan ako para sa'yo, anak. Alam mo ba, itong puso ko, parang minamartilyo, binobuldoser, dinadaganan ng mundo. Alam mo ba, lumusmus ka pa? Para kung tanga na kinakausap ko ang Diyos, na kung pwede sana, i-rewind na lang niya lahat ng pangyayari sa buhay mo. Kung pwede sana, ibahin niya ang takbo ng mundo. At sana, kung pwede, isa na lang ang magulang ng tao. At sana, Lilet, ako na lang yun. Ako na lang yung nanay mo, yung tatay mo, para hindi mo na nararamdaman yung sakit, yung kakulangan dyan sa puso mo. Tinupad naman po ng Diyos yung dasal niyo eh. Hindi nga lang sa buong mundo, pero at least sa mundo ko po. Kayo po yung naging tatay, nanay, at ninang ko. 3-in-1, parang kape po. Kape na nagtatanggal palagi ng kaba at mga takot ko. Dahil nga po sa inyo, feeling ko, 6-footer ako eh. At hindi ako pwedeng kayan-kayanan lang ng iba dahil lahat kaya ko. Pero kanina po, nabigo ko po si Nanay Chato eh. Nagkalat po ako dun sa hearing. Tapos nasaktan ko pa po si Bonnie kasi kung ano-ano yung mga paratang ko sa kanya. Nag-aalala na nga po sila sa akin ni Kurt eh. Akala ko po kasi talaga kaya ko. Anak, tulungan mo ako. Iabot mo sa akin yung ice water para maidala ko na sa ref. Lilet, hindi mo kailangang ilagay lahat dito sa palad mo. Nung nahihirapan ako, di ba? Nandyan ka. Binuksan mo ang palad mo para sa akin. At anak, kahit gaano kaliit yung mga kamay mo, malaki ang naitulong yan sa akin. Alam mo, minsan, yung mga tao na laging tumutulong, nangangailangan din sila ng tulong ng iba. At hindi masama yun. Okay? Ito na lahat ng case files sa kaso ni Nanay Chato. Ako nang bahalang magpaliwanag kala si RD at kay Ka Lorena na kinuha kitang co-counsel. Sige. Tara na, hintay na tayo ni Nanay Chato. So, tama nga ako. Pahiram-hiram kunwari ng case files, pero panunulot ng boyfriend ng totoong agenda. Ira, tama ka na, please. I really wanted to personally give this to you. Ew! Bonnie naman! I didn't think you would actually go this low. Literally and figuratively. What an insult.
Ipagpapalit mo talaga ako sa babaeng to? Sa babaeng ilalampaso ko sa susunod na hearing? Paano mo naman nalampasuhin si Lilet kung kasama niya na akong makakaharap mo? What do you mean? Attorney Bonifacio Linao, Chato Mercado's new co-counsel. You're kidding, right? This can't be happening. Hindi tayo pwedeng maglaban sa korte. Oh, I can smell your fear and desperation, attorney. Ako, duwag? I'll see you in court. Hindi yan magugustuhan ni Nanay Chato. Hindi ninyo isasalang silang guys sa korte. Malaking tulong kung titisigo silang gay. Dahil bukod sa inyo ni Carding, silang pinakakam ng totoong nangyari. Eh bakit ba ang kulit ninyo? Ikulong niyo na lang ako. Poor guy! Sana talaga matapos na tong kalbaryo nila, no? Pero pakiramdam ko kasi meron pang detalyeng hindi lumalabas eh. Pasasambat, malalaman din natin yan. Nini Chato, may hindi ka pa ba sinasabi sa akin? He really took the time to come here and witness Attorney Eira Simmons fall from grace. Ito! Yan! Yan!